Pag-ibig ang pumapagindapat sa ating hindi karapat-dapat. Dahil may mukha at pangalan ang pag-ibig. Si Kristo Jesus na nakabayubay sa krus. Isang mabiyayang araw ng Lunes sa unang linggo ng Kwaresma. Purihin ang Diyos nating mahabagin na patuloy na kumikilos sa mga mataong matulungin. Patuloy niya tayong inaanyayahan na maging daluyan ng kanyang biyaya at pagpapala, lalo na sa mga taong higit na nangangailangan. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang pahayag ng Panginoon na numan ang gawin natin sa pinakamaliliit nating kapatid, ginawa natin sa Kanya, na siyang tema ng ating mabuting balita. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pagdating ng Anak ng Tao sa kanyang kaluwalhatian, kasama ang lahat niyang mga anghel, uupo siya sa maluwalhati niyang trono, dadalhin sa harap niya ang lahat ng bansa, at parang isang pastol na inihihiwalay niya ang mga tupa sa mga kambing. Gayon din niya paghihiwalayin ang mga tao. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanan niya at ang mga kambing sa kaliwa. Sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Ali kayo, pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa sa simula ng daigdig, sapagkat nagugutom ako at inyong pinakain, nauhaw ako at inyong pinainom. Naging dayuhan ako at pinatuloy niyo ako. Nang ako'y hubad, dinamitan ninyo ako. Nang may sakit ako, binisita ninyo ako. Nang ako'y nasa bilangguan, dinalaw ninyo ako." At itatanong sa kanya ng mabubuti, "Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom at pinakain, nauuhaw at pinainom, isang dayuhan at pinatuloy, at walang suot at dinamitan? Kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at nilapitan?" Sasagutin sila ng hari, "Talagang sinasabi ko sa inyo, ano man ang gawin ninyo sa isa sa maliliit na ito ng mga kapatid ko, sa akin ninyo ginawa." Pagkatapos ay sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa niya, "Mga isinumpa, lumayas kayo sa harap ko, papunta sa apoy na walang katapusan, na inihanda para sa dyablo at sa mga anghel nito. Sapagkat nagutom ako at di niyo ko binigyan ng makakain, nauhaw at di ninyo ko pinainom, naging dayuhan ako at di ninyo pinatuloy, may sakit at nasa bilangguan at di niyo binisita." At pupunta ang mga ito sa walang hanggang parusa, ngunit sa walang hanggang buhay naman ang mga makatarungan. Isa sa mga pinakapaborito kong musical sa Broadway ay ang Les Miserables, na batay sa nobela na isinulat ni Victor Hugo. Isa sa mga miserable dito ay si Fantine, na maagang namatay dahil sa pagkasadlak sa kahirapan. May isa siyang anak na inampon ng pangunahing miserableng tauhan na si Jean Valjean. Naalala ko nga, sa eksena kung saan mamamatay na si Jean Valjean, si Fantine ay nagpakita sa kanya at naging pagasundo patungong langit. Nakakapangilabot ang kanilang huling duet kung saan kanilang inawit ang mga katagang, "To love another person is to see the face of God." Ito mismo ang aral na nais ituro sa atin ng ating Panginoon sa mabuting balita ngayon. Sa ating pagsisimula ng banal na panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayong maging mas konkreto sa ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa. Sa katunayan, ito ang magiging batayan ng Panginoon sa kanyang paghuhukom sa atin sa wakas ng panahon, ang saligan ng pagmamahal. Sa tuwing taos at lubos ang ating pagmamahal sa kapwa, lalo na sa ating mga kapatid na walang-wala at kapos sa buhay, na isa sa buhay sa ating paggawa ang pananampalatayang ating ipinapahayag. Mga kapanalig, hindi lamang sa panalangin makikita ang Diyos. Mababanaag at mayayakap din natin siya sa tuwing pinipili nating mahalin ang kapwa, lalo't higit ang itinuturing na di kamahal-mahal. Pag-ibig ang pumapagindapat sa ating hindi karapat-dapat. Dahil may muka at pangalan ang pag-ibig, si Kristo Jesus na nakabayubay sa krus. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe,
Like and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating panaligan, nananatiling matapat at hindi nagmamaliw magpakailanman. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.